So may papanood ako sa inyong interview guys ni Tony Gonzaga kay Riza May Dizon at dito guys naawa ako sa sinapit ni Riza May Dizon nung time na nasa management pa po ng Tape Incorporated under Halusos Clan ang Eat Bulaga. Ikaw ang unang gustong tanggalin? Meron po ang bata na gusto nila ipasok. So yan yung kwento guys. Ano nun sa akin, na talaga yun kasi, masakit yun sa'yo? oo po kasi, may story ito na. Nung time na nire-train po kasi, yun na po yung once a week na lang ako pinapapasok. Tapos sa isang Nasa GMA pa? po, sa isang segment lang po pwede lumabas kasi ngayon yung sabi nila, yung instruction po sa kanila. So, nag-aantay lang ako sa sa host room habang sila lahat. Kasi buong segment, di ba po, or host yan. Ako lang nandun sa dressing room, nag-ano lang na. Yun po. Nagtanong ka pa lang na, ba't hindi na ako nilalabas? Hindi kasi alam ko naman na po yung Rosalyn. Hindi rin naman po kasalanan niya ng TPG. Paano mo nalaman yung rason? Sino nagsabi sa'yo? Doon po sa interview po, parang magigets ko na rin na gusto ko na tanggalin. So, ang pinapagsalamat ko na lang po doon, ipinapapasok pa po kahit once a week. So, nung time na hindi ka na masyadong pinapapasok, syempre kinakabahan ka na nun. Po, araw-araw po, inaabang ko yung may weekly schedule po kasi ng host, tapos makikita ko yung akin live only. Sobrang sakit talaga nun kasi araw-araw po pasok tapos live only. Sa isang segment lang. Ang bilis pa. Ayun, parang So, nakakapanig. paano yun? Naramdaman mo ba nun na mawawala ka na? Opo, kasi ando na po yung ipapalit sa akin, tinitraining na po eh. So, nung nakita mo na may tinitrain na napapalit sa'yo, paano yun? Paano mo tinake yun? Ang sakit talaga po kasi nga pinaghirapan ko to tapos bigla-bigla na lang po aalisin ng gano'n-gano'n lang pero sobrang talaga akong nagpapasalamat din sa TVG po kasi pinaglaban talaga nila ako na hindi po ko maalis. Grabe rin po yung assurance na binigay nila sa amin. Hindi lang po sa akin kasi lahat naman po kami parang plano nilang alisin eh. Pero ako lang po talaga yung pinaka-sure na sure talaga. May reason daw ba kung bakit ikaw ang unang gustong tanggalin? Meron po ang bata na gusto nila ipasok. Yun nga guys, parang na-discriminate guys si Riza May Dizon during the time na nasa GMA pa po or under ng Tape Incorporated ang Eat Bulaga. Parang na-silent bullying guys si Riza May Dizon. At syempre yung pakiramdam niya para siyang nanliit dahil feeling niya ay pabagsak na nga po ang karir niya. Yun po yung pakiramdam niya guys. Dahil nasa backstage na po yung ipapalit sa kanyang bata. Grabe yung sinapit ni Riza May Dizon sa Tape Incorporated. Na-discriminate po guys si Riza May Dizon ng Tape Incorporated. Kumbaga tahimik na binubuli guys si Riza May Dizon. Tama naman po guys si Riza eh. Kumbaga malaki din ang na-contribute niya sa Eat Bulaga. Hindi ba nito alam ng mga halusos noon na kundi dahil kay Riza May Dizon or sabihin po natin malaki ang naitulong sa ratings, tumaas ang ratings ng Eat Bulaga nung time na naging bahagi nga po si Aling Maliit or si Riza May Dizon sa Eat Bulaga. Malaki rin ang na-contribute ni Riza May sa Eat Bulaga guys, lalo na sa ratings dahil sobrang sumikat si Riza nung time na nanalo nga po siya sa Little Miss Philippines. Tapos basta-basta na lang siyang tatanggalin ng Tape Incorporated under Halusos family. So parang dinisrespect nila guys yung contribution ni Riza May Dizon, yung pinaghirapan ni Riza May Dizon. At pakiramdam guys ni Riza May Dizon ay parang papalubog na nga daw po yung career niya. Para siyang kawawa nung time na yun. Dahil isang segment tapos isang araw lang. So manliliit ka, yung kumbaga guys, yung self-confident mo guys talagang bababa. Siyempre yung pakiramdam mo parang manliliit ka sa sarili mo. Di ba? Kaya malaking sobrang thankful siya dahil pinaglaban siya ng Tito Vic and Joey. Hindi siya pinabayaan, hindi lang po siya, kundi pati yung mga crew, yung mga staff or yung mga host na gustong tanggalin guys.
ng Tape Incorporated. Yan guys, ang nagagawa kapag may maayos kang puso or kung may mabuti kang puso, di ba? Pinagpapala ka guys, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. At ang ginawa nilang instrumento guys ay ang Tito Vic and Joey. Isipin nyo guys kung natanggal si Raisa May Dizon sa 8 Bulaga, ay bakal wala na pong karir si Raisa May Dizon. But hindi po siya pinabayaan ng Tito Vic and Joey. Pinaglaban po siya, hindi po hinayaan ng Diyos na mawala sa entertainment industry, mawala yung karir ng ganun-ganun na lamang. So dito pinapakita talaga na may Diyos na talagang nakamasid lang sa atin, di ba? Tingnan mo guys ang nangyari sa Tape Incorporated ngayon. Hindi na sila nag-e-exist. Wala nang Tape Incorporated ngayon guys. And yet guys, sa politika ay wala pong nanalong halusos guys, if I'm not mistaken. So talagang doble dagok ang naranasan ng mga halusos dahil sa ginawa nilang panggigipit, yung pagkuha ng trademark, ng copyright, di ba? Pag-angkin, di ba? Pag-angkin sa titulo ng 8 Bulaga, yung pagmaniobra sa management ng Tape Incorporated, which is wala naman po sanang ganyang mangyayari guys. Wala naman po sanang feud or awayan, bangayan na mangyayari kung hinayaan lang po nila mag-manage si Antonio Pito Viera, yung kaibigan ng TVJ. So anong nangyari? Nakarma sila guys. Ang bilis ng karma. Di ba? Yung ilang beses silang natalo sa korte kung saan ay pinaglabanan nila yung trademark ng 8 Bulaga. At ang pinakamasaklat guys ay hindi na po nag-e-exist yung Tape Incorporated. At saka sa politika guys, talagang natalo po ang yung mga halushos. Di ba? Alam nyo guys, kawawa din dito yung tatay, yung matandang halusos, si Romeo Halusos. Tingin ko na na-take advantage yung edad ni Romeo Halusos ng mga anak. Sa palagay lang po natin yung guys. So talagang mabilis ang karma. Kumbaga pag nanlalamang ka sa kapwa mo, ay ibababa ka rin guys. Ibababa ka rin ng Panginoon. Yan ang naging resulta guys ng mga pinagagawa ng halusos. Tingnan mo guys si Raisa May Dizon. May mabuting kalooban, may mabuting puso, kaya talagang itinataas siya. Isipin mo guys kung gumib up, kung sumuko guys si Raisa May Dizon, baka hindi na siya nakita sa 8 Bulaga. Di ba? Isipin mo, once a day na lang or once a week na lang siyang napapanood sa 8 Bulaga, tapos isang segment na lang. Di ba? Kung yung ibang bata guys, baka nag-give up na yun, di ba? Nilet go niya na lang. Pero malakas pa rin talaga ang loob ni Raisa May Dizon dahil naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos at ng Tito Vic and Joey. Lahat po guys, hindi po pinabayaan at pinaglaban po ng TVJ. Diba, nakakaawa guys yung sinapit ni Raisa May Dizon. Very inspiring yung kwento ni Raisa May Dizon na nakaranas ng hindi maganda sa Tape Incorporated. Tapos ngayon, di ba, biglang nag-shine ang karir ni Raisa May Dizon. Di ba? Nakakatulong sa mga kababayan natin. Di ba? Lumago ang YouTube channel ng nanay ni Raisa May Dizon. So, tumutulong sila. Ganyan linis ng Panginoon si Raisa May Dizon. Hindi pinabayaan at hindi hinayaan na lumubog sa kumunoy ang karir ni Raisa. Kaya malaking tulong talaga or malaking pasasalamat ni Raisa May Dizon sa Tito Vic and Joey.
Dahil pinaglaban siya, pinaglaban sila. Hindi sila hinayaan na mawalan ng trabaho, hindi sila hinayaan na mabakante. Marami silang mga host, crew, staff ang gustong tanggalin ng Tape Incorporated. Pero yung mga yun guys ay talagang hinugot ng TVJ nung mag-transfer sa TV5. Kung gumive up guys si Raisa May Dizon, baka nawala na po ng karir. Lumubog na po yung karir ni Raisa May Dizon. Grabe ang sinapit ni Raisa May Dizon sa Tape Incorporated, sa mga halusos na silent bullying siya guys. Diba talagang na-discriminate si Raisa May? Diba? At syempre, normal lang yung pakiramdam ni Raisa May Dizon na manliliit siya. Diba? Yung self-confidence niya bumaba dahil nga po sa ginawa ng Tape Incorporated. So buti na lang guys, hindi siya pinabayaan ng iconic trio. Talagang ipinaglaban ng TVJ ang lahat ng mga gustong tanggalin ng Tape Incorporated. Grabe din kasi guys yung pamilya ng anak ni Romeo Halusos. Hindi po natin alam, baka si Romeo Halusos ay kasama pa rin po doon. Pero alam nyo guys, isa rin sa kinaawaan natin si Romeo Halusos kasi namatay siya ng hindi maganda yung nangyari. Isipin mo, nawala yung Tape Incorporated. Hindi na nag-exist, talagang lumubog. Tapos yung dakap ata, meron pong issue rin. Tapos sa politika, talagang wala pong nanalo sa pamilya nila. So yung karma guys na ginawa nila sa Itbulaga ay mabilis po nilang natanggap. Diba? Mabilis po talaga yung karma. At ngayon, si Raisa May Dizon, ang ganda ng achievement na nakukuha. Mas lalo pa pong naging popular si Raisa noong time na nakatambal nga po niya si Bimbi. So lalo pong umingay. Diba? Lalo pong umingay at talagang pinag-uusapan po si Raisa May Dizon sa tulong na rin po ng tambalan nila ni Bimbi. Talagang yung Diyos guys, nandyan lang talaga sa tabi mo. Hindi ka pababayaan. Kung hindi ka mang-aapi, kung hindi ka mangtatapak ng tao, di ba? Hindi ka pababayaan at hindi ka hahayaan ng Diyos na mapunta sa maling path. Di ba? Alam nyo guys, kung gumive up si Raisa May Dizon, malamang baka walang karir na si Raisa May Dizon.